aming tutupdin. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaikan ng kamatayan kailanman. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At sa araw na ito, muli natin narinig dahil sa mga ipinahayag ni Jesus sa harapan ng mga Hudyo ay pinagsisikapan na nilang patayin si Jesus. Kaya po papalapit tayo ng papalapit sa atin pong pagdiriwang ng mga mahal na araw at gayon ay papalapit din yung barabang yung emotion ng ating kwento sa
ebanghelyo ay pataas na rin ng pataas. So ninanais na siyang o pinagsisikapan na siyang patayin dahil nga sa kanyang ipinahayag na ang lahat ng kanyang ginagawa ay dahil sa Ama. So, tinatawag niya ang kanyang sarili o pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. So, para sa mga Hudyo ay isang malaking kasalanan yun, yung blasphemous na tinatawag o blasphemy na akuin mo at sabihin mong ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay Diyos din. Sa kanila pong paisipan, iisa lang ang Diyos at wala nang iba pa. Hindi naman yan kinokontra ni Jesus. Yung nga lang, hindi lang na talaga nila matanggap na si Jesus ang bugtong na anak, ang ipinangakong Mesiyas na magliligtas sa atin. Pero dito po, tingnan din natin yung isang aspeto na kung saan ay ipinapahayag ni Jesus na lahat ng ginagawa niya ay hindi pansarili lamang. Lahat ng ginagawa niya ay kung ano ang ipinagagawa ng Ama, kung ano ang ipinasasabi ng Ama, kung ano ang nakikita niya at naririnig sa Ama, yun ang kanyang ginagawa. So yung connection lagi, no? yung hindi siya humihiwalay, kundi nandoon yung intimate relationship niya sa kanyang Ama. Nakukuha po ba? Kasi yung bahagi na kadalasan kapag tayo po ay nagtatagumpay, nakakalimutan natin ibigay yung credit sa totoong nagbibigay ng kapangyarihan, sa totoong nagbigay sa atin ng katanyagan. Ang problema kasi kapag napunta sa ulo natin, yung achievements natin, yung tagumpay natin, yung galing natin, unti-unti, di ba po, no? Minsan nakakalungkot man, pero maraming dating Katoliko, no? Yung parang sabihin, die hard, very faithful, pero nang sumikat, nang makilala, unti-unti humukod, nagsarili, kasi nga magaling siya. Hanggang hindi na namalayan, iba na yung kanyang itinuturo, pansariling bendeta o pang-personal na hangarin at nawala na doon sa pinaka nais na ituro ng Diyos sa atin. Yung isang magandang bagay, no? Marahil na matutunan nawa natin na aral mula kay Kristo. Magaling tayo hindi dahil sa sarili lang natin. Magaling tayo dahil magaling ang Diyos. Tandaan natin mabuti yan. Umunlad tayo hindi dahil sa atin lang. Umunlad tayo dahil sa Diyos. So lahat ng ginagawa natin ay dahil sa Diyos. Wag nawa natin itong kakalimutan. Dahil wala talaga tayong mararating, no, kung wala ang Diyos. Talagang ganun lang naman, kasimple, kung iintindi natin na mabuti. Huwag na tayong magtuon doon. Kasi ngayon, parang sa mga nangyayari sa paligid natin, nangyayari sa lipunan natin, sa bansa natin, laging nahihiwalay doon sa pinaka-core values na ang kanilang paglilingkod ay napupunta na lang sa mga sariling ipinaglalaban ng kanilang partido, mga pansariling kahangarin, unti-unti alisin na ang Diyos sa buhay ng tao. At kapag ginawa natin yan, wala tayong maaasahang isang matinong, matinong bansa. Ganun kahalaga po, no? Na ang isang maglilingkod, dapat alam niya kung saan siya nanggaling, alam niya kung kanino siya naglilingkod at para kanino siya dapat mananagot. Patuloy natin din po na ipagdasal, no?
lalo na ang mga lingkod ng simbahan, mga pari, obispo, ang ating Santo Papa, na manatili na nakakonekta sa mga aral o utos ng ating Panginoon. Amen?